Hello mga ka-G lovers, this is Giovanni B of Electronic Joy Lab. So ito naman yung gagawin natin ngayon. So napapakinggan nyo naman mga ka-G lovers ko dyan, parang may machine gun yung loob. Sabi daw, yung parang may machine gun. So yan ang titingnan natin kung ba't parang nag-rattle yung relay natin dyan. So kinabitan ko pala mga ka-G lovers ng multi-stage stereo yung output ng speaker para matignan ko kung meron siyang offset o malakas yung DC niya. So yung negative nilagay ko sa positive, yung positive nilagay ko sa negative. So titingnan ko kung may DC output siya na malakas o mataas. So tingnan nga natin. Nung tinignan natin siya mga ka-G lovers, parang wala naman, normal naman yung ano niya, yung output niya. So yan ang aalamin natin. Ano pang hinihintay natin? Let's get started. Bali ito na mga ka-G lovers, binuksan na natin siya. So ito yung loob niya mga ka-G lovers. So tinitingnan natin muna kung meron siya mga kalawang. So parang wala naman tayong nakitang kinakalawang na parts. Pati dito sa drive. So wala naman tayong nakikitang kinakalawang. So tinanggal ko muna yung ano, yung input ng audio, tapos itis natin kung mag-rattle pa. So meron pa nga siyang rattle mga ka-G lovers. So hindi tumutuloy yung pag-switch on ng relay. So titingnan natin mamaya yung ano, yung bias nito, baka abnormal. So tatanggalin lang natin itong mga tornilyo nito para ma-check natin kung abnormal ba yung voltage biasing. So tingnan nga natin. Pag abnormal kasi mag-rattle yan, pero kung hindi abnormal may ibang problema. So yan ang hanapin natin. Siya nga pala mga ka-G lovers, kung bago pala kayo sa ating channel at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell. So maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel mga ka-G lovers. So, check muna natin tong voltage biasing nito. So, ang gagawin natin ay on and off test kasi hindi natin matuloy-tuloy ito, baka may masira. 0.3 good. 0.4 good. 0.4. So ito parang wala. 0.3. Mayroon pala, medyo mababa. 0.2. 0.4. 0.4 good. 0.4 good. So itong last 0.4. So try natin tanggalin tong mga output muna dito sa kabila kasi parang may abnormal. So tingnan nga natin kung abnormal ba talaga. Check ko muna kung may tira pa yung capacitor. So go na tayo, wala naman tira. So fast forward natin ulit mga ka-G lover.
So habang tinatanggal natin, muli magpo-promote tayo ng ating channel. Kung bago kayo sa ating channel at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bells. So ititest na lang natin to mamaya, tapos isa-isa natin yung tinagal natin output kung may leaking ba. Pag wala naman, test natin yung biasing nito. Pag pag okay yung voltage biasing nito, so sa relay driver tayo magche-check. So doon tayo sa nagda-drive ng relay magche-check. So isa-isa lang muna, dito muna tayo magpo-focus kasi parang abnormal yung nakita natin kanina. Yung sa hulihan wala. So itest natin ulit, o baka lang hindi ko na-test na maigi. So hindi pa natin alam, kaya itest natin tong mga output kung mayroon bang nasira siya o mayroon nag-leaking na parts. So tingnan natin. So bali linisan ko muna to mga ka-J-lovers. So importanteng walang magdikit dyan, delikado kasi magpa-power on tayo mamaya para sa pag-test natin ng voltage biasing. So dapat napaka-importante walang magdikit dyan sa dalawang pagkagitnaan ng butas na soldering blade. So napaka-importante yan. So ipapoweran natin yan mamaya para i-test natin yung voltage biasing kung abnormal ba siya. So on and off na naman yung style natin, on and off kung magra-rattle kasi. Pero kung hindi naman magra-rattle, so diretso na natin. Pero pag nag-rattle, on and off na naman ulit tayo. For protection kasi, delikado kasi yan. So napaka-importante yan. So i-test natin muna to mga ka-J-lovers, yung voltage biasing nito kung normal ba. So tingnan natin. So nakita nyo, almost lahat naman siya ay good yung biasing. So ba't siya nagra-rattle mga ka-J-lovers? Yun ang tanong natin. So dahil lahat naman siya good at nagra-rattle pa naman, so dito tayo sa relay driver magpo-focus na naman. So saan ba yung relay driver? Sa hindi pa nakakaalam, siya yung nagda-drive ng relay. So pag nakakadete kasi ng error yan dyan, magpo-protect yan mga ka-J-lovers. So pag may problema din dyan sa relay driver, o may isang parts dyan nagka-problema, pwedeng maapektuhan yung pag-switch on nya or maganyan mag-rattle. So tingnan nga natin kung mayroon bang problema dito sa relay driver nya. So tinitingnan ko lang siya maigi, baka kasi may kinalawang mga ka-J-lovers. So mabuti na yung chine-check natin muna siya. So dito na tayo, tanggalin ko muna tong yung tawag niyan, yung signal diode, yung IN4148 na signal diode natin. Tapos i-test natin kung mag-rattle pa. Pag nakakadetect kasi ng error dyan sa main amplifier circuit natin, isisend yan papunta dyan sa signal amplifier para ma-detect ng relay driver natin kung may error, kaya magpo-protect. So try natin tanggalin o ihang natin tong signal diode na to. Tingnan natin kung mag-protect pa siya. Kung mag-protect pa siya o mag-rattle pa, so may problema dito sa relay driver. So yan ang pupukusan natin. So inangat ko lang siya. So hinang natin para ma-check natin. So bali yan mga ka-J-lovers, napapakinggan nyo, nag-rattle pa rin siya, para machine gun pa rin siya. So dito na tayo talaga, dito na. So make sure na dito na talaga tayo. Nandito na siguro yung pinaka-damage niya. So troubleshoot natin, isa-isa tayo nag-troubleshoot. So una, nag-voltage biasing naman tayo, good naman yung biasing niya. So hinang natin yung signal diode, ganun pa rin, nagpo-protect pa rin o nag-rattle. So dito na talaga siguro. So tinanggal ko muna yung mga
ano natin, yung mga drive transistor natin sa relay driver. Tingnan ko kung kinalawang or itest na natin siya pag hindi naman kinalawang. Pag kinalawang, palitan natin. Pag hindi kinalawang, itest lang natin. So, mukhang hindi naman masyado kinalawang. So, gagawin natin ay itest natin tong isa-isa kung alin ba yung good o may nag-leaking na parts. So, mukhang okay naman, mababa lang naman yung leak value nito. So, ganyan kasi yung mga ibang transistor talaga, mayroon siyang konting leak value pag naka high range ka sa setting ng iyong multi-tester. So, yan, kita nyo, almost okay naman siya. So, lahat na to itest natin para malaman natin kung lahat ba okay. So, isa-isahin lang natin to mga ka-J-lovers. So kahit nakakabagot yung pag-test nitong isa-isahin, so kailangan talaga para maayos lang natin to. Napaka-importante yan, mahaba yung pasensya mo mga ka-J-lovers. So dapat matuto kang magtiyaga sa pag-test nitong isa-isa para makuha natin talaga yung pinakasira nito mga ka-J-lovers. So kita nyo naman, iniisa-isa ko yan mga drive transistor na. So, tingnan natin, yung dalawa lang ang medyo mataas yung leak value niya. So, kailangan ko itong palitan yung dalawa. Pero, nasa okay pa naman na condition siya. Pero, kailangan ko talaga siyang palitan kasi medyo mataas yung leaking value niya. So, papalitan ko yan. So, next ko naman ay tatanggalin ko yung mga capacitor. I-check natin yung mga capacitor. May posibilidad kasi may tama rin yung capacitor nito. So, pwede may magka-leaking o kalawangin or magkaroon ng corrosion. So ito yung papalitan ko. So S8050 tapos S9014. So C din yan, C8050 at C9014. So papalitan natin. So next natin ay ito. Tatanggalin ko to kasi baka may posibilidad na may problema rin to. So titingnan natin yan mga ka-J-lovers. Baka kasi may mga kalawang na rin to, corrosion o leaking. So tingnan nga natin. Pag tinamaan kasi to, apektado din yan switching o time ng pag-switch ng ating relay o pwede makakapag-paratil din yan. So tingnan natin nga kung meron ditong may problema sa ating mga capacitor mga ka-J-lovers. So sana nasusundan nyo yung ginagawa natin. So dito na muna tayo magpo-focus ulit sa relay driver natin, sa nagda-drive ng ating relay. So isa-isahin natin tong capacitor para makita na rin natin kung may problema din tong capacitor natin. Siya nga mga ka-J-lovers, habang tinatanggal ko itong mga capacitor, kung bago kayo sa ating channel at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para updated ka kung may bago tayong in-upload na mga video. So maraming salamat sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel mga ka-J-lovers. So hugutin na natin to isa-isa. Oh naku po. Oh naku po. Oh naku po. Kita nyo mga ka-J-lovers, kinalawang na siya. So palitan lang natin yan. So kinalawang na pala yun. So tingnan nyo maigi mga ka-J-lovers. Kita nyo yung isang paa ng capacitor. Kinalawang na, pwedeng leaking na yung loob niyan o hindi na nagkukontak. So kaya nagra-rattle siguro. So tingnan nga natin, palitan natin ng capacitor, saka natin malalaman kung dito lang ba talaga yung problema niya. So 100 UF 35 volts. Tingnan natin yung isa. Yung isa ay 100 UF 35 volts din.
May time ko. 220 UF 16 volts. So bali dalawa rin ton 220 UF 16 volts. So dalawa rin yan. Yan. So dalawang 100 UF 35 volts at dalawang 220 UF 16 volts. So papalitan natin yan. So parehas yan kinalawang na. So next natin ay try na natin tong palitan mga capacitor na to mga ka-J lovers. Decoder sana. Magkaiba. Yeah. Yeah, mo. Decoder mayo ko magtinda. So bali, meron na tayong bagong kinuhang pampalit natin mga ka-J lovers. So ikabit lang natin to para makapag-test na tayo kung mag-rattle pa ba yung relay. So fast forward lang natin. So nag-isa-isa tayo mga ka-J lovers. So chinek natin yung voltage biasing nito. So good naman yung voltage biasing nito, nag-rattle pa rin. Hinang natin yung IM4148, ganun pa rin. Chinik natin yung mga drive transistor ng ating relay. May dalawang may leaking na mataas value. So ito, papalitan natin yan. Kailangan natin palitan. Kahit pwede pa, pero kailangan ko talaga siyang palitan. Kasi medyo mataas talaga yung leak value niya. So i-resolve lang natin to para makapag-test tayo ulit kung mag-rattle pa ba siya mga ka-J lovers. So napaka-importante kasing marunong tayo mag-test mag-isa-isa para makuha natin, huwag tayong tamarin. So pag tinamad ka kasi niyan, hindi mo yan makukuha. Kaya dapat importante marunong ka magtiyaga nito. So tiyaga-tiyaga lang, makukuha rin yan. So tingnan nga natin kung mag-rattle pa. So ayan na mga ka-J lovers, napapakinggan nyo, ganun pa rin siya. So napakahirap ayusin ng mga ganito. So hindi lang basta-basta, hindi lang napakadali, talagang mahihirap talaga. So kailangan talaga matuto kang magpasensya at mahaba ang pasensya mo. So tiyaga-tiyaga lang tayo, makukuha rin natin to. So next natin, dahil lahat-lahat naman na na-check na natin yung capacitor at yung transistor, yung resistor na lang. So try ko kaya itong palitan kasi medyo may kalawang konti lang naman, pero pwede pa, as in pwede pa. Baka nag-change value na to, posibilidad kasi mag-change value to dahil sa kalawang na konti. So try ko lang palitan siya, mahalay natin gumana na. So itong tatlo na to, kailangan ko siyang palitan lang natin tong tatlo. So tanggalin lang natin to mga ka-J lovers para matest natin naman ulit kung mag-rattle pa ba siya. So fast forward na naman natin ulit. Siya nga pala ulit mga ka-J lovers, lagi ako nagpo-promote ng ating channel sa habang nagpa-fast forward tayo ng ating video. Kung bago kayo sa ating channel, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo kung may bago tayong in-upload na video. So magpapasalamat ako sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So ready na tayo. So ito na yung ipapalit natin, ay papalitan natin yan, tatlo yan. So, tatlo. Yan o, medyo may kalawang na konti lang naman. Baka kasi nag-change value na to. So, try natin palitan. So, mura lang naman to. So, kailangan ko lang siyang palitan. Meron naman tayong spare niyan. So bali yan na yung pampalit natin mga ka-J lovers. So fast forward na naman natin ulit para hindi humaba yung video natin. So kabit ko lang to mga ka-J lovers para mamaya itis na natin ulit kung mag-rattle pa ba siya. So tingnan nga natin. So natapos na natin siyang palitan, i-resolder lang natin to. Tapos testingin natin kung mag-rattle pa. Pag hindi na, kabit na natin to para matis na natin yung music. Pagkala mo sa boss? Yang kay banang kay nila.
So ayos mga ka-G-Lovers, hindi na nag-rattle yung relay natin. So pwede na natin tong ikabit yung mga speaker natin para matest natin sa music kung okay na ba siya. So bago ang lahat, ikabit natin muna tong mga output transistor natin na tinanggal kanina. So okay naman kasi yung voltage biasing, so ibig sabihin walang sira dito. So kabit lang natin to, tapos kabit na natin yung mga connection niya para i-test na natin yung music niya. So habang kinakabit natin to mga ka-G-Lovers, so muli mag-ano muli tayo, mag-promote ng ating channel. Kung bago kayo sa ating channel, hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell. So importante pong mahit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na i-upload na mga video para ma-notify kayo. So ayan, matapos na tayo maikabit yung output transistor, tapos i-test din natin to kung hindi ba sumayad o hindi ba sumabit sa heatsink yung metal nito. So iti-test pa rin natin yan. So napaka-importanting lagi natin chine-check ng maigi para hindi tayo magka-problema sa pag-aayos. So once kasi dumikit yung bakal ng transistor natin dyan sa heatsink, magkaka-short yan. So okay na, i-resolder lang natin to, tapos ikabit na natin lahat ng connection, tapos lagyan natin ng speaker yan para matest na natin. So ito na, dito na tayo magkakaalaman mga ka-G-Lovers natin dyan. Dito na natin malalaman kung tutunog na ba to. So kabit natin tong speaker, kabit na natin lahat ng mga connection nito, tapos i-test na natin sa music kung tutunog na ba siya. So, i-test na natin yung music natin mga ka-G-Lovers. Hindi, pigtitesting ko pas na. Yan ang mga ka-G-Lovers, tumunog na siya. Yung nagtanong sa akin, yun yung may-ari natin. So, tinitesting ko pa lang. So, pasensya na kayo sa tunog pala, hindi walang bass kasi napansin ko pala yung BB jack ko, yung input natin na audio, hindi nakasalpak na maigi. So, kaya ganyan yung tunog. So, bali yung inayos ko na yung connection niyan, yung sinalpak ko ng maigi ito. Inayos ko na, so sinalpak ko na siya ng maigi dun sa player natin na USB player. Okay na yung tunog. So thank you very much, sana may natutunan kayo sa bago na naman natin na tutorial tungkol sa pag-rattle ng relay na parang machine gun yung tunog. So sana may natutunan kayo sa ating ginawang video ngayon. So maraming salamat mga ka-G-Lovers. God bless you all. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Thank you very much.